Okay. Our President sa Biro Association of the 11th Sangguniang Bayan, scheduled ng 4 o'clock. So, nagkisibulan to our singing of prayer and singing of the Salamati. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, itinataas namin ang iyong pangalan. Pinapupurihan at pinasasalamatan ka namin sa lahat ng iyong mga ginawa at pagpapala. Salamat sa panibagong araw na ipinagkaloob mo sa amin. At sa oras na ito na kami ay muling natutun. Gabayanin niyo po kami sa aming mga gawain. Bigyan mo po kami ng talino at lakas. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Hayang magiliw, sa silalanan, hayang ng puso, sa dilim mo'y buhay, lupang hinirang, kuya na ng magiliw, sa mandudumi, di na pasisigil, sa nalatang tulong sa simoy at sa langit ng bagang, ay natang tula. Okay, Madam Secretary, please roll for the member of the Sangguniang. Pleasant Monday morning to our presiding officer and all the Sangguniang Bayan members. The role of the Sangguniang Bayan for today's regular session, Councilors Harnain, Chua, Jorda, Gatungay Jr., Bernardo, Sahibol, Tingson, Galan, Ong, Galang, and Reyes. And to our presiding officer, Honorable Marcito C. Acoy. Thank you. Thank you, councilors. Mr. Presiding Officer, 9 members of the Sangguniang Bayan are now present for today's regular session. Okay, so we have we proceed. Reading as a consideration of the minutes of the previous session held on July 22, 2024. Okay, Madam Secretary, please continue. Allow me to read the minutes of the 81st regular session of the 11th Sangguniang Bayan of Sophronia Española held on July 22, 2024 at the session hall of the Sangguniang Bayan, Sophronia Española, Palawan. Said session was attended by the majority of the members of the Sangguniang Bayan as reflected in the minutes. The temporary presiding officer called the session to order at 9:36 in the morning. The secretary called the roll. After the prayer, the singing of the national anthem. With the attendance of the majority of the members of the Sangguniang Bayan, the temporary presiding officer elected by the majority prior to the start of the session declared the presence of a quorum to transact official business. For reading and consideration of the minutes of the previous session, the minutes of the previous session were presented by the chair to the body for consideration and approval. Having corrections from the body, the minutes of 80th regular session held on July 15, 2024 were unanimously approved by the body upon motion of Councilor Jonathan T. Chua, duly seconded by Councilor Arsani K. Bernardo. For privilege and question hour, no one signified the intention to avail of the privilege and question hour. For first reading and referral of proposed measures and communications, number 1, forwarded Provincial Resolution number 19907, series of 2024, enjoining all local government units of the province of Palawan to enact an appropriate ordinance encouraging all local business establishment and local transportation facilities in their respective territorial jurisdiction to adopt the QR-PH digital payments in line with Paleng QR PH Plus program of the Bangko Sentral ng Pilipinas and the Department of the Interior and Local Government, referred to the Committee on Trade,
Industry and Tourism, chaired by Councilor Michael L. Jordan. For committee reports, number 1, committee report number 2024-58 of the Committee on Ways and Means, Games and Amusements, requested authorization of the local chief executive to enter into a MOA with the Cooperative Bank of Palawan for the renewal of the building list. A list adopted upon motion of Councilor Fred A. Gatugay Jr. For calendar of business, number 1, unfinished business from previous administration and from previous session, both none. Number 2, business for the day, second reading, number 1. Draft Ordinance number 2024-294, strengthening the implementation of basic immunization services among infants and children in the municipality, adopting for the purpose RA number 10152, known as the Implementation of Basic Immunization Services for Infants and Children, enacted for second, third, and final reading upon motion of Councilor Fred A. Gatugay Jr., duly seconded by Councilor Arsani K. Bernardo. Prior to approval, Councilor Bernardo raised a query on the possible undertaking for pregnant women, especially in far-flung sitios, who prefer to have delivery at home since hepatitis vaccine should be given to newborns within 24 hours. He further requested to heighten the... Okay, any comment, correction regarding this minutes of the 51st regular session of the 11th Sangguniang Bayan held on July 22, 2024? Wala? Okay. Sino mo pala? Yes, kagawa doon na. Morning po. I move the minutes of the 81st regular session of the 11th Sangguniang Bayan of Sopronio Española held on July 22, 2024 at the session hall of the Sangguniang Bayan of Sopronio Española, Palawan be adopted. This is law and seconded. No objection? Hearing that, the minutes of the 81st regular session of the 11th Sangguniang Bayan Sopronio Española held on July 22, 2024 is hereby approved. Revelation question now. This it? Okay, this is your thank you very much, Mr. Presiding. This is in relation, Mr. Presiding, doon sa i-post ni Ma'am Kim, the Bayan. Allow me to read, Mr. Presiding. Yung sa minutes na nakalagay, kasi dito po, no, ito po yung letter ni Ma'am na sa 11 Sangguniang Bayan. Good morning po. My request po for the inclusion within the minutes na no session this coming Monday as it is the 5th Monday of the month. Amenable po ba sa lahat na i-include? Good po ba? Thank you very much. So, all SB members was agreed. Only one ako na disagree ako kasi sabi ang reply ko kay Ma'am Kim, we are to revisit the internal rules and procedure kasi wala akong naman internet bago lang pumasok. At clear dito sa chapter 7 section 1 na yung session ay once a week at mayroong minimum session of 4 sessions. So we have a minimum sessions but we have walang nagsasabi na limited into 4 sessions. Ang sabi once a week and that is Monday of 9:30 AM. So ang point ko, baka po pwede yung, kasi minsan may mga mission na kailangan talakayin, tapos nag-i-special session na samantalang mayroon pa tayong isang Monday for the 5th Monday of the month. So, at ang point ko pa na baka po pwede pong
in a proper way. Kasi pag 4th Monday po mag-session, alam na natin na mayroong 5th Monday. So baka pwedeng yung sa proper way, mayroong mag-motion na next Monday ay wala po tayong session with the concurrence of the majority of the SB members. Not on the cell phones, kasi parang hindi siya proper na will or honorables, pero gagawin doon. Siyempre ako lang ang hindi conforme. Sino ba naman sila para yan? Kasi siyempre sayang din isang Monday na pupunta kami rito. So, inumungkahi ko po na kung mayroong 5th Monday, kapag hindi po na-emosyon na nasa proper, magkakaroon tayo ng session for 5th Monday. Pero kung na-emosyon ng member o kasanunang bayan na next Monday pang 5th ay walang session, para automatic naka-include po doon sa minutes, not tanungin ng by phone, tanungin naman kung kami na bulba. Siyempre, lahat talaga nila yun. Yun yung kaya sabi ko, para maging proper yung pag-declare na walang session or may session and effect the 5th Monday. Sige po, Secretary. Okay, so thank you. Tama yun. Akala ko nung pag-session ninyo, dineclare ng presiding officer na walang session sa next Monday. So hindi nga pala na-declare, So yun lang. Siguro yung tama naisip ni Secretary na padala tayo ng note kung sangayon kayo na wala na session sa 5th Monday. Siguro next time, kung sino mag-preside, kung wala ako, ay i-announce para kamay kami na ABC na at least aware na lahat ng sanggunian at yan ay walang tumukol doon na doon sa doon. Okay? So, siguro kasi hindi na maulit yung inform yung sa pang-4th session ay ma-announce na po yung pang-5th. Either mag-session o wala. Okay? Meron pa? Dito sa question na wala. First reading and referral of purpose materials and communication. Number 1. Communication from the Municipal Mayor, Abdel Rafael Tesorio, requesting for consideration of the following: authorization to enter into MOA with the provincial government of Palawan to provide technical and relief augmentation assistance to Sofronia Española, Palawan for urgent consideration as requested. Committee on Rules. Referred to the Committee on Rules, Laws, Good Government, and Privileges. Letter B, passage of ordinance for the creation of administrative aid 3 or reproduction operator 1, salary grade 2, under the Office of Municipal Civil Registrar in the Municipality of Sofronia Española, Palawan. Referred to the Committee on Ways and Means and Games and Amusements. Letter C, authorization to donate a portion of Rural Health Unit or RHU lot with an area of 7,500 square meters to the Provincial Government of Palawan for the construction of Sofronia Española District Hospital in Barangay Pulon Center, Sofronia Española, Palawan. To the Committee on Rules. Sorry po. To the Committee on Health, Social Services. Letter D, passage of ordinance transferring the position of Environmental Management Specialist 1 or EMS 1 and Environmental Specialist 2, EMS 2, from the Office of the Municipal Mayor to the Municipal Environment and Natural Resources Office of Sofronia Española. To the Committee on Ways and Means.
Letter E, passage of resolution adopting the calendar year 2022 to 2025 Social Protection and Development Report, or SDRP or PR of the municipality. Committee on Social Services. To the Committee on Social Services, Health and Social Services. Letter F, authorization to enter into a MOA with the Department of Health Center for Health Development of Mimaropa and Sophronia Española District Hospital for medical assistance to indigent and financially incapacitated patients program in the municipality of Sophronia Española. Refer to the Committee on Health. Letter G, passage of resolution allowing the granting of cash prizes received by the municipality of Sophronia Española at Agro Trade Fair and municipal booth during Baragatan 2024 for urgent consideration as requested. Refer to the Committee on Finance. Number 2, proposed resolution earnestly requesting the local chief executive for the financial aid amounting to 2,500 among the participants of the municipality in Palawan, PAP Idol held during Baragatan sa Palawan 2024. It was introduced by Councilor Juhad I. Harmein. To the Committee on Finance. Number 3, proposed resolution requesting the House Speaker Ferdinand Martin Gomez Romualdez for 50 million worth of financial assistance intended for the medical expenses of indigent resident of the municipality of Sophronia Española, introduced by Councilor Juhad I. Harmein. Refer to the Committee on Health. Secretary Report. Wala. Calendar of business. Previous legislation and previous issue. Business for the day, number 1. Well, good morning to each and everyone. Here is the draft resolution number 2024-256. I'd like to commend po for our secretaries na pagtulong. Thank you so much. A draft resolution authorizing the Municipal Mayor Agda Rafael M. Tisorio to enter into MOA Memorandum Agreement with the Department of Education and the Barangay Government Luzon for establishment of Luzon National High School extension classes at Barangay Luzon. Letter by yours truly, whereas the Barangay Luzon requested the Department of Education to establish public high school in the area, to ease the burden of the constituents in providing daily expenses to going to the nearest high school located in Barangay Luzon. Whereas in the foregoing saw the importance of establishing the extension of high school in the area and willing to provide the necessary assistance for the welfare of the students of Luzon. Whereas the establishment of proposed national high schools Luzon extension is considered as urgent needed. Municipality of Sophronia Española. Now, therefore, upon motion of yours truly, it is moved by Councilor Blanc B. resolved the further resolved to authorize the Municipal Mayor of Barangay Luzon to enter into MOA Memorandum of Agreement to the Department of Education and the Barangay Government of Luzon for the establishment of National High School extension classes in the Luzon. Okay, any comment regarding this draft resolution number 2024-256? Wala. Yes, Kagawad Yalan, your comment. Kasi ang nakalagay po kasi dito na 37. Otherwise, introduced pa rin mayor to enter into a memorandum agreement. Wala pa kasi tayong kahit kunting gawa man lang namuwa na ano pa yung pwedeng agreement nila ng first party o second party.
Alam niyo minsan yan ang failure dito, no? Ikakaroon tayo na approval ng MOA pero wala MOA draft. So naging practice na rin ito eh. Walang MOA na draft. At na-approval yung isang vision doon sa request for MOA signing. Ikagawin, may sabi mo rin. Ano for parents? So may mga ito? So ay mga ganyan, plus na lang din yun para hindi na tayo mag-produce sa mga individuals. Pag pwede nga i-plus na lang natin kung may video na ito sa kasi mag-gastos na talaga sa lahat ito lang. Diba? Ang ating others ay nag-iingalo na rin. Episode lang. Bago tayo mapatunan na i-augment natin sa ibang pundo. Sino nag-ano? Sino nag-ano? Wala naman pinagkaiba itong solution sa mga naunang gawa natin kasi marami naman nangyari na rin ito. At ito ay napakasimple lang din naman na gawa ito. Sir Janik, may I ring lang po para mag-is tayo? Hindi, pa-plus mo na yung MOA. Plus mo na din. Turan mo. Siguro next time ulit. Kung yung mga bunga na gano'n, i-plus na lang dyan. Siguro bigyan lahat ng mga street. Ayan na po, paki-plus na po. Pagkabasa nyo na lang siguro, kahit ito na basahin. Kung may comment kayo, di para pasagot lang. Okay, kasama lang si Kumpare. Hindi mo plus. Okay, siguro habang inaano yan, recess muna tayo for 15 minutes. Recess. Okay? Okay, so we are resumed. So, ayun po ang MOA. Pakibasa ng Ito po yung MOA, the Memorandum of Agreement executed by and between DepEd Division of Palawan, a government office under the Department of Education, with principal office at PEO Road, Barangay Bacawangao, Puerto City, represented herein by its schools division superintendent, LCT Barrios, PhD, here and after referred to as DepEd, Municipality of Sophronia Española, a local government unit created under the Philippine laws, with principal office at Bullet Center, Sophronia Española, Palawan, represented herein by its municipal mayor, Abner Rafael Tesorio, herein after referred to as LGU, witnessed, whereas the DepEd Division of Palawan needs additional secondary school, particularly within the catchment area of the municipality of Sophronia Española,
to accommodate 180 or more prospective enrollees, whereas the establishment of the proposed Pulot National High School, Pulot Shore Extension is considered an urgent need in the municipality of Sophronia Española as indicated in the project feasibility. Whereas the municipality of Sophronia Española agrees to be a counterpart of DepEd in establishment of proposed school. Now therefore, for consideration of the terms and conditions hereinafter set forth, the parties hereby agree to the following provisions. Number 1, roles and responsibilities of DepEd. Number 1.1, the DepEd shall ensure the issuance of DepEd school ID in the name of Pulot National High School, Pulot Shore Extension. 1.2, the DepEd shall spearhead the implementation of the school's education curriculum. 1.3, the DepEd shall work for the school's funding requirements, personal services, maintenance, and other operating expenses and capital outlay in the General Appropriation Act, and the subsequent issuance of Agency Code. 1.4, the DepEd shall request for the creation of vital positions, both teaching and non-teaching, to the Department of Budget and Management, DBM, through the DepEd regional and central offices. The DepEd shall ensure the destination of an officer in charge of the Pulot National High School, Pulot Shore Extension, and eventually the appointment of a school head who possesses the necessary qualification pursuant to DepEd, DBM, and CSC applicable rules and regulations. And 1.6, the DepEd shall monitor the operation of the Pulot National High School, Pulot Shore Extension. Number 2, rules and responsibilities of the LGU. 2.1, the LGU shall provide funds for the Pulot National High School, Pulot Shore Extension, among others, the following. 2.1.1, construction of the new school building or buildings. Now, 2.1.2, procurement of educational facilities, furniture, and instructional materials. 2.1.3, operation and maintenance for at least 5 years or until such time when funds for the purpose are incorporated in the national budget. And 2.1.4, salaries of teaching and non-teaching personnel, preferably at par with national salary rates. 2.2, continue to provide financial assistance through the Special Education Fund. Number 3, other conditions of the MOA. This MOA does not in any way prevent the parties from entering into other stipulation as may hereinafter be agreed to by the said parties. And 3.2, no part or portion of this MOA shall be amended or modified without the written approval of the parties here. Number 4, final provision. This MOA shall be sole governing document of the relationship between DepEd and LGU with reference to the establishment of the Pulot National High School, Pulot Shore Extension, DepEd Division of Palawan, and Municipality of Sophronia Española. This MOA shall be valid upon signing by both parties and shall be effective for a period of 5 years from the date of signing or until such time that sufficient funding is provided for in the General Appropriation Act in favor of Pulot National High School, Pulot Shore Extension. In witness whereof, the parties have to affix their signature this day of blank. Okay na po. So, ang LGU, ang barangay pala dyan, walang counterpart. Mr. Presiding, medyo parang may kulang po yata yung land area kung sino po ang magbibigay. Existing na ba ito? Wala pa, no? Di pa rin tayo. So, yung land area, ito lang sa ito. Counterpart ba ito na barangay? Counterpart ba ng municipal? Niluti na ba ito? So, dapat nakalagay yung counterpart ng barangay, yung luti. Siguro dapat. So, malaki-laki sa unang taon. Yung building kaagad. May amount na yun. Kung ilang room. Kung maglalagay ng mga 3 room. Abutin siya ng mga 3 siguro. Mr. Presiding, dapat ang ito, napunduhan na dapat ito sa 2025. Dapat po, may sama na ito. Mais
sa kapag mabilis. Thank you po, Mr. President. Siguro kagawa na Armay, no? Talagang pa na dito, 2025 mapunduhan siya. Ang napaloob lahat dyan kung magkano talaga siya. Malaki, pati yung mga ito lahat na, pati yung isa sila. Building. Siguro mababa na dito ang 4 Ha? Maliit na. Okay, so ano ang comment ng balik? Go. Sa pulot interior ba, EBC, wala ang counterpart ng ano, no? LGU? Hindi po gusto nagdahin kami kasi si Kapitan ano yung pagpasimula si Kapitan Karintain. Nandito na si Kagawad Bernardo, Kagawad Galan, Kagawad po, nandiyan na yan Anong balita doon sa ganun? Wala siya, wala counterpart ng LGU, no? Parang wala akong pinirma ng mga doon. Wala. Kaya nga walang kawilang part ng LGU. So dito dapat mapunduhan siya. Hindi pwedeng kasi kung wala, useless din ito. Sa Panitiano, nagawa lang kaming bilog na kahoy Pati yung lumang palengke, ginamit pa namin yun. Pero sa simula ngayon, kung may mga special na dyan na bakante, pilihan lang muna. Para ma-open lang. Pero kung Samoa naman mag-produce ang LGU, mapipilitan talaga ang LGU. Kultuhan. Okay? So, wala na question? Okay, kagawad na naman. Thank you, Mr. President. Wala na pong question. I'd like to move, Mr. Presiding, a draft resolution authorizing the municipal mayor under Rafael Isorio to enter into MOA with the Department of Education, DepEd, and the Barangay Government of Pulutsur for the establishment of Pulutsur National High School extension classes at Barangay Pulutsur be adopted. This is no secondary objection. Resolution number 2024-256 shall be approved for adoption. Then under the table issues, mayroon po tayong number exact. Resolution number 2024-242. I'm presenting the resolution number 2024-242, adopting the updated governmental affordable areas network economic of the municipality and negotiating the same like to the Palawan Council for Sustainable Development PCSD. Whereas the mayor provided updated the map municipalities of Espanola for the adoption for resolution number 2023-02, government critical areas report Tambora responsive to the municipal order number 76 that requires for crafting the zone of Palawan with regards to the validation of proposal / applications for development and services of Espanola Palawan set whereas the area 7160 was known as the Law Code of 1991, Section 16 of which provides that every local government until shall exercise the power expressly granted. Those is implied therefrom as well as the powers necessary, appropriate or incidental or insufficient
and effective governance, and those which are essential to the promotion of the general welfare. Whereas RS 76, 11, 67, 211 provides establishment of Intergovernmental Technical Network, or ECAN, the paid strategy of SEP, which is the system of protection of the government control over the whole Palawan, includes tribal lands, forest, mines, agricultural areas, settlements, areas, small island, mangroves, coral reefs, beds, and surrounding areas. Whereas the ECAN map will serve as both management and ruling tool for the municipality or pursues sustainable development. Now the promotion of yours will be seconded by Council of Langli, resolved as it is hereby resolved to adopt the updated environmental critical area neighborhood ECAN map of the municipality, endorsing the same to the Palawan Council for Sustainable Development, or PCSD. So finally, the resolution will be furnished to the Metro Office of the Municipal Mayor and all other definition of the Premier Council. Okay, meron akong katanungan? Walang comment? Correction? Okay na sa inyo yung hindi na environmental critical areas ikan map. Ano ito? Good? Silas, this no? Ikan map ng buong Espanyol. Ikan. Environmental critical areas. Walang nakita nga na dito? Wala ko hindi pinagpeng mapa? Meron po dyan sa Rizal. Parang hindi ito na paano dito? Plus? Hindi ba natin? Since wala namang Mr. President, yung ating mga councilors, wala naman silang comment, it means pwede na iyan ito. So, wala. Thank you po, Mr. President. Actually, hindi na natin pwedeng tutulan yan. Ngayon, pagkaalam ko dati, approve na itong ECAN map na to, ang gusto lang po na sana natin makita, kung alin po ba yung may binago ho ba o ganun pa rin dati. Ganun pa rin dati. Kasi baka may mga portion po tayo at Yuson na nabago sa industrial zone. So, yun lang ang gusto natin makita. Pero kung wala namang nabago, okay naman. Salamat po. Nakita ko wala naman po. Yung pa rin po yung dati. Okay, so mula about the resolution number 24-242, adopting an updated critical areas network, ECAN map of the municipality, and endorsing the same Palawan Council for Sustainable Development, PCSD, adopted. Gusto yung pinasakit lang na walang mag-secondary question. Last bill mo, medyo na secondary. Okay, ito si Mo, but secondary. Addiction, yung land. Resolution number 2024-242 is approved for resolution. Third and final reading, land. Unassigned business, land. Announcement, reminders. Mr. President, mayroon po kasi tayong mga project, consideration o certified as project yata po yan. Kasi sa rules po talaga natin dapat itakil natin agad yun. Ayan yung A at saka yung tayo. G, yan. Project teacher po kasi yan, Mr. President. Hindi naman po masilang siya. Sa second reading pa tayo kanina. Ha? Bumalik tayo sa second reading. Nasa reminder na tayo. Okay po. Siguro nakasigning dapat sana kanina pa natin ipasok. Pinasok. Sa Hindi naman i-attach natin, no? Depende sa minutes na gagawin. yung rules kasi natin sa presiding, di ba? Yan na, lumampas na tayo eh. Lumampas lang. Letter A from Committee on Rules, then letter B, Committee on Finance.
So, okay na, wala na. Hindi naman sa akin. To provide technical and relief, ano yan? Relief competition? Assistance? Sino ba ang ano yan? It is for government to provide technical and relief competition. Pera? Pera? Document eh. Ano na lang natin yung sabi sa'yo. Depende sa inyo. Baka mamaya kung may mga talong. So, letter A. Tapos lang yan. Sa minutes. Ayun na rin ko sila eh. Pwedeng Ano po? Mahirap yung pattern. Ayaw ko mag-issue. So may draft na rin nito, wala. So, Yan na natin. kaya po, kung medyo alanganin po, susunod ka lang, para hindi po tayo matras. Sa akin na, i-vote out ko lang din kasi nasa rules po talaga na yung audit consideration, tiyatakin kagad yan, pero nalapasan na ako, so siguro proceed na lang po tayo. Mr. President, kanina tanong ko sabi mo ano na i-hatras na eh. Diba? Nagano ka na? Yun nga, dapat sana dito may draft na. Pag ganito for urgent, ay pinapasundan ka agad na ganito. May tapos wala. Doon sa isa. Meron doon. So, nag-ano naman tayo ng walang draft sa presiding dati pa naman. Pero kung pwede na sa pag-usapan kagad, depende yan. So, anong pleasure naman eh? Hindi na nga dito, minsan may draft, minsan nag-draft, may kurang draft, hindi ko naman dito. Depende naman sa atin yung sa presiding. Kung naiintindihan naman natin, depende naman. Lalapin na natin ang draft para wala nang sagaban. Tara dyan. Meron to. Communication meron. Communication lang po, para basahin ko na lang doon. Nagaga pa naman eh. Ano tayo mo magaling? Let's just write my course. Sino pa yung communication? Sino pa ang communication niya? Relax lang mo. Magbigay pala ng mga sardinas ito sa presiding. Wala problema ito. Mga editing. Basahin ko. Pagkakalitan nyo namin sa presiding, na-busy kasi ako sa anak ko sa presiding sa nasa hospital silang dalawa, kaya hindi ko masyadong naintindihan. Nasa Adventist Hospital, yung mga bata na sila. Kaya, nahilo-hilo pa ako sa presiding ito lang. Ayan, 5,000. May mga NFP rice, sardines, at saka meatloaf, mga ano ito? Mga relief goods lang naman ito sa presiding. Mga ayuda ba? Pagbigay si Victorino Socrates, yung ating gobernador. 5,000. Tapos, 5,000, kilo, 10. Kaya na, hindi bilang naman, nakatingin ng mga strip. Puro alam ko sir, walang bigas. mga grocery lang, 100 sacks, at saka 25 case na tomato sardines. Ano yung lahat? Bibigyan? Ito lang, ang nakalagay dito. Attached the mga proportioning the information review and approval indicated in the said MOU are the following food items to be prepositioned in your locality. Number 1, 100 sacks of rice. Number 2, 25 cases of tomato sardines. Further, please furnish the 4 copies
sign with the original Sangguniang Bayan Resolution authorizing the mayor. Wala naman hinihingi sa atin. Tapos yung kalang PSW dito. So dito tayo ang binibigyan sa presiding ng province. Ayan. Tapos tayo naman ay wala naman. Mag-maintain lang tayo ng mga cleanliness, water, drinking solution, the relief items adhere to the following. Yung ingatan lang pa natin. Wala naman tayo namin dito. Tayo lang tulong sa kanilang ingatan yung kanilang goods. Okay, so yeah. I hope that the Masisira pa tayo. provincial government Diba? Bago natin tanggapin. Isa-isa din siguro. Pero lagay natin bago natin tanggapin, baka ma-expire naman sa tayo pa nasisiyan ng pagpamigay natin yan. I-check natin talaga, DSWD naman, dumadaan naman sa DSWD. Kasi baka i-test na lang kung ano, ma-expire na pala. Na-stock dito sa atin, di tayo pa nasisiyan natin mga kapapayan. Bago kunin doon, inspeksyonin mo na. Inspeksyonan talaga natin. Yung tagakuha doon ng masabihan. Gusto nyo magsama kayo doon eh. Wala inspection nyo. eh draft din pala ito Mr. Presiding. Draft din. Sige na, marin mo na. Sa idol Mr. Presiding, i-ano na rin natin yun kasi kailangan na nila yun. Sa top idol. Idol, wala sa kalendar ka doon. Andyan. 2525 kay ano yan, kay Mr. Ladak saka kay Mr. Villacorte. Sa Agro Trade. Diyan sa, ano? Trade Fair. Sa order of business mo, Trade Fair. Granting the cash prices. Yung premium din nila, kaya yung isa pansin na kailangan pa. sa order of business na. Sa paragatan yan, di ba? I-move ko na lang ito para mabilis. I move that the resolution allowing the granting of price by the municipality of Bronx, Manila at Agro Fair, both during Barangatan, be adopted. Tapos yung isa pa, dali lang. Bukan. Sabay na lang mo. Okay. Let's move on to second read objection. Tingnan. Resolution number 224-258 is approved. Yung number 2 at saka number 3, isabay na lang siguro natin. Kasi request lang naman yung kay Mr. Congressman Romualdez at saka itong 25. Yan po. I move that resolution and requesting the local chief executive for the financial aid amounting to 25 each of the Papayol participants in Municipal Republic of Panyola held Paragatan 2024 be adopted. Mr. Robert Gilday, objection. Tingnan. Resolution number 2024-259 is approved. I move that the resolution requesting the House Speaker Ferdinand Martin Romualdez Romualdez of 450 million worth of financial assistance in the political expenses of indigent residents of the municipality of Sopronia, Española, Palawan be adopted. Mr. Robert Gilday, no objection. Tingnan. Resolution number 2024-260 approved. Lahat. Okay, third yung final reading na announcement reminders. So, pinaabot ko po sa inyo, no, yung lagi natin obserbahan dito sa inyo,
minsan ang travel ninyo ay hindi kayo magtuloy, hindi pa pinapakancel. So, ngayon antay na ako pa mag-cancel sa inyong travel. Sana, honest po tayo dito sa travel natin. Kahit hindi na tayo bagamat nabigyan tayo ng travel order, kung hindi man po tayo nagtuloy, kayo na mismo magsabi na cancel na lang vice yung aking travel na meron kasing naging problema. No? Para hindi na po tayo mag-isip pa. Kasi mabuti lang kung hindi po malaman. Kung malaman po na hindi pa na kayo nagtuloy, so kakayahan lang tayo. Walang problema kung nagdating man kayo dito ng alas 5, alas 4, sabi nyo, alas 8 na ng gabi, sa inyo na yun. Yung travel order tayo, nalito na tayo naglakad. Gusto ng ating travel ay magpaka-alis na lang po tayo. Hindi na po natin pilit pa lang travel po tayo. Related po doon sa ating price. Okay lang po yan kung hindi magtuloy. Basta wag lang po mag-claim. Kasi hindi na nga tayo magtuloy, nag-claim pa po tayo. Ano na yun disanis na po yan. So, mabuti nga na, buksan yung usapan mo yan. Sa ganun naman, kumukrapit po talaga. Sabi ko, ito po talaga. Hindi yung nagtatago-tago lang tayo sa bahay natin. So, maraming salamat po. Kasi kung hindi mag-claim, ibig sabihin doon kung may session man, hindi ka na-absent kasi ubi ka diba? Pero iwasan naman natin kung wala man naman emergency, bakit Lunes pa tayo mag-absent? Mag-TO, mag-absent ka na lang. Kasi parang unfair yan sa iba. Wala naman, na tayo nag-travel, tapos hindi ba tayo nag-atin na session? Ikaw na ba yun? Kaya sa presiding, medyo ano talaga dapat maging alas talaga tayo. Kasi gawa tayo po kasi halatang-halata naman na nandito lang. Dito ba? Tapos ang lalaki pa ng in-claim natin. Meron ako nakita, nasa 35,000 na claim. Pero nandito lang, hindi naman talaga nag-travel. Pero tayo naman dito, sa presiding, sandali lang natin ipakapatapos na sa lito. Dapat sana ay ano tayo, mag-bigay na tayo sa presiding. Gawa na may mga nalilit, baka na misunderstood din natin, hindi rin natin naintindihan talaga kung ano. Kasi katulad yan, merong pinicturan pa yung kotse ko ako talagang tinatarget lagi. Pinicturan yung kotse ko, hindi ko alam kung sino nag-picture. Sigurado ba ba na ako yung nasa loob? Hindi ba minsan ginamit lang din ng mga naghiram sa akin kasi yung kotse ko po, hinihiram talaga yan. Minsan kahit sino na lang nagdadrive, pinapadrive ko po yung ginagamit ng mga tao. Kaya hindi rin po natin masyure kung talagang ako ngayon. Kaya nasa loob. Tapos dinala pa dun sa ano natin? Sa outing. Sana imbestiga muna tayo bago tayo magkalat ng mga gano'n. Napakabastos naman ang gumawa nun. Kaya sabi ko sa inyo sa presiding. Kaya yung mga tao mo po, pakisabihan mo rin na huwag naman wala kong pumunta tayo magbastosan. Kayo po yes po, kung kayo gano'n po, i-plan nyo po para kasi once na gano'n po, masyado ng mga rin yan. Kasi ako nga po, kita-kita ko na kita na nandiyan na ebidensya sa kumbaga sa pagkunawa rin po sa mga kalagayan din po ng mga kagawan. Minsan hindi naman natin nasyon talagang kagawan. Suwa na tayo ay hindi minsan nakakatuloy. Gawa na marami po talaga tayo trabaho. Gustuhin man natin pumunta ng Puerto, hindi na nga po tawag nga po na tupulin. Kaya minsan nakakancel din natin yung trabaho natin. Kaya, inuunawa po, wala pong nagreklamo. Inuunawa ko po. Kaya nagbigay po po sa akin ng mga picture. Hindi ko po inansin yan. Dahil sa pangunawa ko po sa mga kagawan natin na hirap din po sa schedule. Diba? Kaya sana po, gano'n lang po tayo. Mag-unawaan po tayo rito. Hindi po kikalaban mo sa politika, gano'n na parang sinisiraan mo na po. Yun na po. Huwag naman po gano'n, ha? Once na nalaman ko po yung mga ganyan, pasensya lang po kasi nakakasama ko talaga ng loob yan. Kasi hindi po maganda yan. Pinaragalan ng hindi
nangyari sa load natin yan. Yes po. So, yun lang po sa presiding. Natulungan lang po tayo rito. Kung tayo, kayo lang naman tayo rito. May ginagawa rin naman hindi rin maayos eh. Nagtatravel-travelan lang din minsan. Lahat naman tayo rito. Kaya ako po, totoo po talaga ang sinasabi ko rito. So, sabi nga siguro, mga less lang din. Baka yung iba, gagawin pa talaga. Kaya kung ganun po tayo, lahat na po tayo. Mag-travel na lang po talaga tayo. Dapat lang talaga. Kung travel tayo ng totoo. Ako, minsan, hindi ko ito ginagawa yung gano'n na nandiyan na ako sa bahay, nag-travel tayo. Hindi niya ito magagawa. Kaya tayo ay huwaran na huwag natin gawin para hindi tayo mapulaan. Kaya po, huwag po tayong kahiyaan na lang dito sakali. Ano tayo kung kaya nila. Kasi once na kayo rin ang binantayan namin, baka magsama rin ng lipo ninyo. Basta sa tama na. Opo, sige po, kayo po. Kasi hindi naman, wala naman nag-reklamo talaga dito. Sige po. Tulad ng binanggit naman ni Mayor kaninang umaga, yung pagbayad ng City Nickel, ako raw ang tumanggap, parang mali. Ako nagtaka na lang bakit tinanggap ni Tres na mayroong order pala ng dati na habang hindi mabayaran yung environmental fee, hindi sila maka-renew ng kanilang use permit. So, ayun pala, sinulatan ni Tres na pwede na sila magbayad. So sila naman ay nagbayad ng sobra 7 million. So ang hindi lang maganda doon, walang penalty kasi January 26 na nangyari. February na nga, nagbayad sila. So yun. So before 20 ng January, sinulatan daw sila na isettle mo na yung environmental fee. So ngayon, na-announce naman ni Mayor Jan kanina na tinanggap ko yung payment ng City Nickel. Sa katotohanan lang po, ako nagulat dyan na nabayaran na pala si Tres. Direkta sila nagbayad ng kay Tres, hindi sa akin nagbayad. So yun. Sana yung sa tama lang. Kung ako nga tumanggap, kung ako ang nagsabi sa kanila, magbayad na kayo dyan, walang penalty, magbayad na kayo. Hindi pwedeng tama yung pinagdawan ng Sanggunian. Kasi walang walang penalty yun, 7 million plus, na walang penalty. Ang rason naman ng City Nickel, hindi namin kasalanan. Kasi before 20 January, magbayad kami, ulit, hindi tanggapin kasi hindi pa nabayaran yung environmental fee. So, ilang milyon na yun ang isisingil natin doon. So, yun po. Okay, meron ba? Kasi wala kang report? Tagal-John? Kung ano yun natin, hindi man yun sa'yo pwedeng bigay yung City Nickel ng bayad. Sa puso yun. So wala kang ano doon na sa'yo binigay, ikaw nang tanggap ng bayad. Parang malabo. So, Shining, sa naiintindihan ko po kasi doon sa nangyari, parang kayo ang acting vice mayor. Mayor? Tama ba? Okay, oo. Okay. So, yung tanong, kung kayo po ba ay pwedeng magano doon, wala tumanggap ng bayan ngayon kasi ito yung acting vice. In the absence of the mayor po, dahil wala ata nasa abroad, tama ba? Hindi naman pinalam ni Tres sa akin kung tanggapin ba niya o hindi. Bilang kayo po ang nag-aaral po ng responsibilities po ng ating bayan po, wala na nga po yung mayor dahil nandun sa ibang bansa. Sino po po ang maging mayor? Hindi ba kayo rin? Ako nga, pero nung bayad sila kay Tres, hindi ko alam yun. So, andan niyo po yun. Hindi niyo po pwedeng, pasensya na po ha, sa presiding, hindi niyo po pwedeng sabihin hindi mo alam. Dahil kayo na nga po ang mayor, andan niyo po ang treasurer. Kayo po ang humahawak ng responsibilidad
na i-absesyon ni Mayor. Kayo po yun. Kung ginawa ng treasurer yun, kasalanan ni Chris, kasalanan pa ba ng Mayor doon? Hindi po, dapat po alam ninyo, sinanong nyo si Treso, ano na bang nangyayari. Kasi siyempre, kayo po ang Mayor. At ako naman po ang that time, hindi ako magkamali, ako naman po ang acting doon. Vice Mayor. So lahat po ng mga problema dito sa legislation, ako rin po ang doon, magiging responsible para doon. So, the same po sa inyo, na lahat po ng mga nangyayari, kayo na po dapat yun. Wala na si Mayor, nasa ibang bansa na siya. Wala na siya sa teritoryo natin, sa territorial jurisdiction natin. Nandun na siya sa ibang bansa. Kaya nga, yung pangyayari kasi noon, yan ang sinasabi ko sa inyo, hindi naman nagpaalam si Tres na magbabayad ng si Tinikel kung tayo ba ay tangkapin ba natin o hindi. Ang negligence po ni Tres ay gano'n din po kasi kayo po ang nasa naman, kayo dapat ang mag-uusap ni Tres. Kasi hindi naman pwedeng ako dahil ako Vice Mayor lang. Kaya si Mayor naman, hindi naman pwede natin sisihin. Gawa lang wala siya sa bansa. Kaya wala naman nagsisi kay Mayor eh. Wala, hindi naman siya sinisisi na kasi palayas-layas ka eh. Wala tayo siya naging gano'n. May mga personal po siya, karapatan niya rin po. Hindi po sana kakampi ako, no? Pero karapatan niya rin po mga may mga patas naman para doon na kung mali ang pagkalis niya sa bansa, why not kasuhan niya na lang din siya grupo kung sa tingin niyo mali ang pagkalis niya ng bansa. Pero kung wala namang kamalian doon sa pagkalis niya, dahil may mga personal siya, hindi natin alam kung ano mga pinupunta niya doon sa ibang bansa, yung pamilya niya rin, di ba, namimiss niya. Karapatan niya po yun. Wala na tayo doon. Ako ba nag-reklamo doon sa pag-abroad niya? Hindi wala nag-reklamo. Yung pong inaano lang natin dito sa presiding, yung pong nawalang galang na po, yung pong responsibilidad ninyo bilang kayo pong acting vice mayor, acting mayor po. So, ito ay hindi po natin may sising kahit kanino. Kung nagkamali mo si Tres, hindi pinaalam sa inyo, hindi dapat kayo na po mag-usap. Yan po ay suggestion na. Usap na nga kami. Ayun po. Hindi okay na po yun. Wala na po problema sa sabi niya. Ano naman, naginayang naman na hindi ko tanggapin. Yun po. Mabuti po kung nag-usap kayo, wala na po problema yun. Nag-usap na po kayo. Hindi naman pwedeng hindi kami mag-usap kasi wala akong time na magsalita pa sa flag ceremony na wakal-wakal ko pa si Tres doon, makitagtanggap siya. Pinatawag ko dito sa akin, nag-usap kami sa opisina. Kayo naman nakakalam yun. Kayo ang mayor. Thank you po. Okay. So meron pa? Wala na? Okay, kung wala na, sino ako para sa please, kagagyan na namin tuloy. Wala na? I move to adjourn our regular session. Okay, nasa Nobat's Kindi. No objection? Hearing none. So, our regular session pa pala sa Bayad yun.